Good morning, good evening, good afternoon to everyone, especially those at the other side of the world. There is no space and time between us. There is only this present moment and we are one. Tayo po ay nasa diary entry number 914. Oh, what awesome mysteries take place during Mass. A great mystery is accomplished in the Holy Mass. With what great devotion should we listen to and take part in this death of Jesus? One day, we will know what God is doing for us in each Mass and what sort of gift He is preparing in it for us. Only His divine love could permit that such a gift be provided for us. With what great pain is my soul pierced when I see this fountain of life gushing forth with such sweetness and power for each soul, while at the same time I see souls withering away and drying up through their own fault. O Jesus, grant that the power of mercy embrace these souls. Oh, what awesome mysteries take place during Mass. O anong gandang misteryo ang nagaganap sa misa. Isang dakilang misteryo ang nagaganap sa banal na misa. Anong dakilang debosyon ang dapat naming malaman at makabahaginan sa kamatayan ni Jesus? Isang araw malalaman natin kung ano ang ginagawa sa atin ng Diyos sa tuwing ginaganap ang misa at kung anong handog ang inihahanda niya sa atin. Tanging ang kanyang banal na pag-ibig lamang ang magpapahintulot na ibigay ang ganoong handog sa atin. O Jesus, aking Jesus, anong tindi ng sakit na tumutusok sa aking kaluluwa kapag nakikita ko ang bukal ng buhay na bumubugso ng ubod tamis at lakas ng kapangyarihan para sa bawat kaluluwa. Habang kasabay nito ay nakikita ko ang mga kaluluwa na nalalayo at natutuyo dahil sa kanilang sariling pagkakamali. O Jesus, ipagkaloob mo na yakapin ang mga kaluluwang ito ng kapangyarihan ng awa. O anong pambihirang misteryo ang nagaganap sa bawat misa. Sa bawat pagdaraos ng banal na misa, kahit pasabihin natin na ang pare ay hindi maayos bago siya pumasok sa misa, hindi siya maayos o kung ano man, no? But every time a mass is held, nagbabago din ang pare. So, ibig sabihin, maayos man hindi ang disposition niya, ibig sabihin yung emotional level, kung ano man, no? Nandun pa rin si Jesus. Magbabago at magbabago ang kaniyang disposition kasi papalitan siya ni Jesus. It is Jesus who is now in charge, not the physical or not the person or in the person of the priest. Kaya kapag tayo sumisimba, bagamat factor sa ating maninimba, kung sino yung pare, no? Kasi there are times yung mga maninimba, hindi doon sila sisimba sa simbahan yon kasi ayaw nila ng pare. Pupunta sila sa ibang simbahan kasi gusto nila yung pare. Pero kahit saan ka man pumunta, ang sakramento ng banal na Eucharistia, si Jesus mismo ang nagpa-facilitate. Siya mismo ang nangunguna. The grace given during every Mass is the same all throughout the world. Kahit pa 10,000 misa ang nagaganap sa iba't
ibang simbahan all at the same time. The grace that is being poured down for everyone is the same. Pare-pareho po, especially at the moment of consecration. Ito yung pinaka mataas na bahagi, lalo na sa elevation, ano? Pag tinataas na yan. Tayong mga karaniwang tao, we do not see what is happening because we do not have the eyes. We only have again the faith. Ang meron lamang tayo ay ang ating pananampalataya which is seeded in us right at the very beginning when we were baptized. So it is seeded, no? Itinanim yan sa atin upang kahit hindi natin nakikita ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili, ang ating isipan na naghahanap ng lohika, kasi isipan nga yan, ang ating isipan ay sumasang-ayon sa nagaganap. We know, sapat sa atin, sapat na yung alam ng isip natin kung ano nagaganap, bagamat hindi natin nakikita. Ako, halimbawa, hindi ko nakikita ang liwanag, hindi ko nakikita ang bumubugsong dugo at tubig, the blood and water that are gushing forth during the time of the Mass, especially at the elevation. While Faustina, because of her extra abilities, special gifts, which she is worthy of having, nakikita niya yan. And one of the entries in the diary, sabi nga niya, bumubugso subalit bawat isang kaluluwa, iba't iba ang tinatanggap na antas. May mas maraming liwanag, may mas konting kaluluwa ang tumatanggap ng liwanag. Mayroong walang tinatanggap sapagkat dumadalo ng misa, maaaring napilitan, sumama sa girlfriend or boyfriend, or para lamang tingnan kung anong pinagagagawa ng mga ito during the Mass. May ganun eh. And so, at the time of the consecration during the elevation, wala siyang matatanggap sapagkat ang totoo, sarado ang kanyang puso. No? Sapagkat hindi nga niya nakikita. Subalit, ang isang tao, bagamat hindi niya nakikita, subalit nananalig siya, naniniwala siya na mayroong niyang liwanag na dumadaloy, na nagpapabugso, no? Gushing forth, bumubugso ang banal na dugo at tubig ng Panginoong Hesus during the Mass, then that person or the soul of that person will rightfully receive the amount of light that is accorded to that soul. Matatanggap at matatanggap kahit hindi niya yan nakikita. Sapat na ang kanyang pananampalataya or faith para tanggapin niya yun. Kaya nga nanginayang si Faustina kasi hindi natin nakikita kung ano ang handog na iginagawad sa atin ng Diyos sa panahon ng misa. At marami sinasayang ang grasyang yon. Pero syempre, hindi naman natin masisisi ang mga tao, no? Sapagkat hindi nga kasi nakikita. Kailangan para sa isang kaluluwa, pinapanatiling nag-aalab ang kanyang pananampalataya. But because the soul is on earth at masyadong grounded sa lupa, no? Hindi yan nabibigyan ng pansin. So sa majority of the people living on earth, marami dyan. Sabi nga niya, nalulungkot siya. O sabi niya, oh, I see souls withering away and drying up. Lumalayo ang mga kaluluwa. Pag nagda-dry up, nanlalamig na yan, ano? Hanggang sa tuluyan na itong mawala. Kaya sayang ang biyayang ipinagkakaloob ng Panginoong Hesus sa panahon ng misa. The awesome mysteries that are taking place during the Mass.
Kung makikita nga lang natin, but we can actually ask for grace. So narinig natin to from people who have seen, sa mga tao na may ganun, pagpapatotoo. So there are people who see and that who can testify of the fact. Kaya lang, kaya nga nandyan sila. Bakit may mga ganun tao? Para hindi tayo masyadong, dahil hindi naman tayong lahat, mayorya sa atin, hindi naman binayayaan ng ganoong abilidad. Kami mga ganong tao upang sabihin sa atin kung ano talaga nagaganap. Pero yun lang, nakadepende pa rin ito sa kalagayan ng ating pananampalataya. Again, ignorance of the law excuses no one. Sa batas yan ng tao, di ba? Ignorance of the law excuses no one. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, hindi ko po alam ang batas. Huhulihin at tuhulihin ka kasi enforced na ang batas. Hindi ka pwedeng magpalusot. So, nakakaawa ang walang kalaman. Talaga nakakaawa kasi huhulihin, tuhulihin. Do you know why there are a lot of poor people? Because poor people do not know the law. While rich people, alam nila ang batas. Dahil sila ang gumagawa ng batas. No? I am referring to the laws here on earth, sa mga batas dito sa lupa. Kita nyo naman yan sa government. No? Those who are in power, those who have the economic power, they are the ones in force, no? Sila ang nasa kapangyarihan, nasa may kakayahan na gumawa ng batas. Sila yung actually nasa likod niya. But they are silent, di mo yun makikita. They are working at the back. So sila ang gumagawa ng batas, sila ang nag-iimpluwensya kung ano ang batas na gagawin sapagkat ang batas ay kinakailangan umaayon sa kanilang interes. Kaya ang mahirap, lalo naghihirap, dahil hindi nila alam kung ano ang batas. Kaya lang, yun nga, ignorance of the law excuses no one. Lalo na sa espiritual na mga batas, the divine laws. Yung mahirap, poor in spirit, sila yung nakakaawa kasi dahil sa kahinaan ng kanilang pananalig, pananampalataya, talaga hindi nila maiintindihan at maunawaan yan. Again, the law is the divine law excuses no one. Nandyan yan. Halimbawa, may ginawa kang pagkakamali, may karampatang ano yun temporal punishment. Hindi mo pwede sasabihin, hindi ko naman po alam bakit ako pinaparusahan, no? That is the law. That's the divine law. Kung sa lupa nga, it excuses no one, lalo na yung divine law. Kasi may sarili na yang sistema, enforced, no? On its own consciousness, gumagalaw na yun. Kung kaya mga kapatid, sa dami ng mga patay na ang pananampalataya, sa dami ng mga nanghihina na ang pananampalataya, napakarami ng ating trabaho. No, kahit tayo hindi natin nakikita, but because we believe in the law that is being enforced, kailangan tayo yung magpaliwanag doon sa kapwa natin na mahina ang pananalig. Kasi kahit anong gawin mo, no, dahil nga mahina ang pananalig, hindi nila maintindihan. Kung kaya, ang kanilang pananampalataya, partly nakadepende rin sa kung paano natin sila ipapanalangin. Kasi hindi naman sapat yung kumbinsihin mo, magsalita ka na magsalita, magpaliwanag na. Prayers will do its work. God will do its work, His work. Sabi nga, bigyan mo yan ng imahe, kahit hindi nila yung pansinin, darating ang point in their life
babalikan nila yung imahe na yan, and the image will work by itself. Siya yung mismong magpaparamdam sa kaluluwa na may mahinang pananampalataya. Siya mismo ang magpapahayag sa sarili niya, ihahayag niya ang sarili niya sa tao. Kung paano? Diyos yung nakakaalam kung paano niya hinihipo ang bawat kaluluwa. So, pwedeng ganun lang ang gawin natin, mamahagi ng image of the Divine Mercy and let the Divine Mercy image do its work. Again, napakaraming grasya ang bumubuho sa atin sa panahon ng misa. Let us take advantage of it. Huwag mating katamaran ng pagsisimba. Diyan tayo humuhugot ng lakas. Kung hindi man natin magawa yung every day we go to Mass, at least sa linggo, every Sunday, gawin natin yan sa araw ng pahinga. Tigil natin ang lahat ng ginagawa natin sa mundo. Isang oras, hihingi ng Panginoon sa atin sa linggo, no? Hindi naman buong 24 hours kasi sabi niya, you spend time with your family pa. So 1 hour of worshiping God is enough. At least 1 hour every week. Do that twice a week, hearing the Mass, better. Do that thrice a week, much better. And best if you do that every day. If your goal is for the moment, hear the Mass at least twice, that will be better. Kapag na-attain mo na yon, increase your goal. Taasan ang goal. Sapagkat ang kaluluwa natin ang makikinabang. Tayo din yung makikinabang.